Magandang umaga po mga kapatid at welcome back sa atin pong talakayan dito po sa Word Break. Good morning sa lahat ng mga nasa ibang bansang mga kapatid nating nanonood at nakikinig sa ating programa dito sa Word Break. Maayong buntag mga Visayas and Mindanao. Daghang salamat sa inyong pagsubaybay, patuloy na panunood at pagkikinig sa ating talakayan sa Word Break. Ngayon naman ay pagpatuloy po natin talakayin yung pag-aantanda ng krus. Noong una, sinasabi natin na ang pag-aantanda ng krus ay ito palang pagtawag sa Diyos mismo, Ama, Anak at Espiritu Santo. At meron po mga nagtanong, mababasa po ba iyan sa Biblia? Yung sinasabi natin na Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaya ito pong madalas na tinatanong sa atin. Basahin po natin mga kapatid sa Matthew in chapter 28 verse 19. Ito po ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Sa Bisaya, sinasabi niya, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, kung sa Anak, kung sa Espiritu Santo. Sa Tagalog, sinasabi, binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Espiritu Santo. Sa English ay sinasabi, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. It is written in the Gospel of St. Matthew chapter 28 verse 19. At ito po yung pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ito po yung ginagamit ni San Pablo mismo to bless the people of Corinth. Now, titingnan natin ano pa sinasabi ni St. Paul. 2 Corinthians in chapter 13 verse 14. Babasahin po natin dito. Ito po yung nakasulat sa tinatawag nating The Voice Bible. May the grace of the Lord Jesus Christ, the anointed, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit remain with you all. Amen. Ito yung sinasabi sa The Voice Bible Translation. Now, kung ganito po mga kapatid, mababasa po natin sa Biblia yung Ama, yung Anak, yung Espiritu Santo. Nakasulat pala yon. Biblical pala yung mga binabanggit natin ay biblical. Yung in the name, sa ngalan ng. Titingnan natin, ano bang sinasabi diyan sa Matthew 28 verse 19? Anong sinasabi in English? Titingnan natin. Ganito po ang sinasabi. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, ay mababasa yan. So tingnan ha, sabi ng Panginoon, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ito po yung sinasabi natin sa pag-aantanda ng cross. So yun pala, yung ating binabanggit ay biblical, nasa Biblia. Yun pala, yung ating binabanggit sa pag-aantanda ng cross, ito po pala ay ginamit ni San Pablo to bless the people. Kaya, nung tayong mga Katoliko ay mag-aantanda ng cross, maliwanag po sa atin na ang pag-aantanda ng cross, ito pala ay isang pagpapahayag ng pananampalataya nating mga Katoliko na tayo ay mga Kristiyanong sumampalataya sa iisang Diyos na may tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo. At nais ng Panginoong Hesukristo na tayo ay maging alagad niya at tayo ay tatakan. Bibinyagan tayo, tatakan tayo ng Panginoon sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaya po mga kapatid, tayo mga Katoliko ay nag-aantanda ng cross, ito pala ay isang pagpapahayag natin ng pananampalataya. So, right at the beginning, kung titingnan natin, right in the beginning, we already proclaim that we believe in God. Yung mga hindi Katoliko, ayaw nila mag-aantanda tayo ng cross. Natatakot po ba sila na tayo ay nagpo-proclaim that we believe in God? Sino po pinaniniwalaan nila? Demonyo? Hindi ko alam. Kailangan ko mag-iintriga. Diba? Sa atin, maliwanag sa ating mga Katoliko, sino pong pinaniniwalaan natin? Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Ang Diyos na iisa, na may tatlong persona, yun yung pinaniwalaan natin. Sa ating pag-aantanda ng cross, ipinapahayag natin itong pananampalatayang ito. Bakit po ba yung mga hindi Katoliko takot na takot? O ayaw na ayaw nilang mag-aantanda tayo ng cross ng mga Katoliko? Bakit? Ayaw niyo bang tumawag kami sa Diyos? Sino ba tinatawag niyo? Di ba Diyos?
bakit kayo pinagbabawalan nyo kami na banggitin o sambitin yung pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo sa pag-aantanda ng krus? So, napakahalaga sa atin mga kapatid na tayo ay mag-aral, na tayo ay maintindihan natin yung ating pananampalataya. So, iba na namang naunawaan natin ngayon, iba na namang nasa Biblia pala yung ating sinasambit sa panahon ng pag-aantanda ng krus. Marami po tayong natutunan ngayon at nawa po itong mga natutunan natin ay atin pong maisapuhay, maisapuso at maibahagi din natin sa ating mga kapatid na mga Katoliko at gayon din sa mga hindi Katoliko upang malaman nila kung gaano kayaman ang pag-aantanda ng krus, gaano kayaman ang kahulugan at gayon din nasa Biblia pala ang ating binabanggit. Kaya hindi po masama na mag-aantanda ng krus dahil yung pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo ay nakasulat po sa Biblia. Naway pagpalain tayong lahat mga kapatid. God bless you.